Tuloy-tuloy pa rin po ang ating interview dito sa Popayus the 12 kung saan po ginanap ang video workshop for children dito sa United Nations, no, sa Catholic Center. At dito natin nakita, ang nag-join dito ay mga student aged 10 to 15 years old coming from San Francisco Elementary School and High School, at the same time Commonwealth High School also and elementary school. Ngayon, nakita natin ang naramdaman ng mga bata na first time nila nag-join, sinabi nila ang kanilang saloobin, yung experience nila, pero one thing na napansin namin, kahanga-hanga ang talino nila at talento nila because in 2 days workshop, they were able to produce a film, a short video concerning the theme, Hear My Voice. Kaya ngayon naman, sino itong grupo naman ang interviewin natin? Bakit kailangan makausap natin? Ito po ay siya pong subaybayan niyo at they are the teachers coming from this school, San Francisco and Commonwealth. Pero anong pag-usapan namin? Siya po ang subaybayan niyo sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira. Because they are young, we tend to dismiss their thoughts. We take their ideas for granted, lapping off their dreams as mere child's play. Most of the time, we overlook their potential to make a difference as we drown out their voices with grown-up noise and insist that they follow the grown-up way. Power to Unite with Elvira strongly believes that the children are the hope for humanity's future, and as adults, we have the very important task to guide them towards what is right and what is good. That is why we support an activist endeavor to harness the talent and skill of our younger generation in using their gadget through the Cinebata Video Workshop this year with the theme, Hear My Voice. The workshop had become great venues for children, not only to develop their potential in video storytelling, but they also get to enjoy meaningful encounters as they mingle and share ideas with their peers, despite having different backgrounds. The workshop will also give them a chance to be exposed on an international stage and participate in the 6th Southeast Asia Video Festival for Children to be held in Indonesia in 2027. They may be young and innocent, but if we stop for a while and listen, we will discover that their simple words hold deeper meanings of love and kindness, friendship and unity, compassion and harmony. We must not try to silence tomorrow while it is still learning to speak today. The best way to encourage dreams that are still learning how to bloom is for us to pause our adult rush and noise and listen when they say, "Hear my voice." Thank you for accepting to be the one to accompany the children, the student, no, from your school, di ba? Kasi alam mo, Anak TV, always make it a point when we do workshop, we see to it aware ang school na in-invite namin, may witness, kayo po ang witness, mga teacher at magulang. Because napakahalaga ang collaboration between teachers and parents because kayo po ang witness kung ano nangyayari sa binibigay natin training sa mga bata. So maybe sabihin yung name nyo kung saan kayo school, ano yung experience nyo, ano yung natutuhan nyo dito. Is it worth coming here for a 3-day workshop? Yes, hello po. Ako po si Sir Christian Tangin, teacher from San Francisco High School. And I actually told one of the trainers ng workshop na ito that
I prayed a workshop like this for my kids kasi ang mga estudyante ko po sa theater ay neophytes because ang special program in the arts for theater po ng school namin was only reopened this year. So ang mga estudyante ko po ay non-auditioned. So actually, medyo kinakabahan ako when we were given the invitation. But surprisingly, my students gave their best. And I am happy na uuwi silang maraming natutunan, maraming baon mula sa workshop na ito. And I am looking forward that my students will share their skills and learnings from this workshop of Anak TV. So, mas magkakaroon sila ng confidence, di ba? Who invited you? Paano nyo nalaman may workshop kami na gagawin at angkop dito sa tawag nila San Francisco Fine Arts Theater? From the information that I got, I was told by my department head that Anak TV will be inviting our school for this workshop because I think Anak TV did a symposia in several schools in Quezon City. So kung saan daw po sila nag-conduct ng symposium, parang yun din lang i-invite nila for the next Cinebata competition. Yeah, the so chance, I was given the memo and then I chose the kids na sasamahan ko papunta dito. That's good, no? At least you did the right thing and you choose the right kids, no? Kasi nanalo di ba? Maganda ang paka-execute ng story. So, si ma'am teacher din sa San Francisco. So, ano yung observation mo? How do you find everything? Good afternoon po. I'm Charity Aranja. I'm handling grade 5 and grade 6. I'm the master teacher in charge. And I'm very much happy kasi nabigyan po kami ng chance na mapakinggan ang mga hinahing at talento ng mga bata. So nung nalaman po namin na magkakaroon ng workshop at napili po yung aming paaralan, natuwa po ang aming principal dahil hindi lamang po ito yung unang pagkakataon at marami na ring chance na napatunayan na one of the best school ang San Francisco. Aside from sa dancing and acting, salamat po sa time na ito dahil for the first time na-invite po yung school namin. At based on my observation, natuwa po yung mga bata at sabi po nila, sana tuloy-tuloy na po ma'am. Kasi once na napakinggan po yung kanilang voice, may isi-share po at may babahagi po nila sa kanilang mga kaklase at iba pang pong grade level. So nagagalak din po kami dahil nung bata rin po ako, isa rin po ako sa mga kinikater at naturaan po na nila Sir Ramon Ubusan at natutuwa rin po ako na yung napakinggan ko po dati, i-share ko po at i-adapt ko rin po. Since sa school po marami pong project katulad ng social and emotional learning. Since hawak ko po yung MAPE at talaga po na-emphasize at yung project ko po na under sa CEL ay to hear the voice of the learners. At ipagpapatuloy po namin po ito dahil isa sa napakagandang programa at pinaka-aabangan ng mga bata. Lalo na po yung mga nanonood at may mga access sa social media. Since ang mga kabataan po ngayon mahilig gumamit ng gadget at most of their time ay pinagtutuunan po nila ng pansin. So sa loob po ng ilang minutes, matututo po sila ng mga bagong kaalaman at hindi lang po dapat sila po ay naglalaro. At mas masaya po na habang nakikinig sila, meron sila mga journal na may susulat at matututo po silang gumawa ng storytelling. At through sa acting po, sa pag-create ng mga video, pwede pong ma-enhance yung kanilang mga talent at pwede silang makilahok o makisali sa other countries. At least parang na pukaw natin na meron silang kaalaman na pwede gamitin sa tama. Hindi lang sa pag-game, hindi lang yung mag-open social media, ma-cyberbully sila, di ba? So I think this is a good chance, ma-expose yung bata. Kasi what Anak TV is doing is to give them opportunity to express themselves. Since ang team natin is Hear My Voice, we want to understand them. We want to listen to them. We want them to speak up. Ano na ba nangyayari sa mundo nila para kayong magulang, mga teacher, even government agency, private group can do something to heal them, to help them. No? Itutuloy natin sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira.
So, you're also from the San Francisco School. So, observation mo, what is your opinion? I'm Teacher Aisha po from San Francisco Elementary School. And doon po sa pagpili sa mga participants po from San Francisco Elementary School, actually po nag-consult po ako sa mga advisors po nila. Kasi po yung mga elementary po from San Francisco is from grades 4, 5, and 6. And ang tinuturuan ko po is grade 6 po. So, nag-consult po ako sa mga advisors nila kung sino po yung mga pwede pong isama dito po sa Anak TV workshop. So, base po doon, nalaman ko po kung sino yung may mga potential at mga deserving po na sumama ngayon. So, na-observe ko po na sa mga activities po na hinanda nyo po para sa amin, very engaging po. At saka marami po silang mapupulot na kaalaman na may uuwi namin pagbalik po namin sa school namin. And yung learning po, hindi lang talaga siya nangyayari sa four corners of the classroom. Meron din po yung mga activities from others na matututo po sila. So very thankful po kami from Anak TV. So, kakaiba siya because very engaging, di ba? Nabigyan sila ng chance to be themselves, to speak their mind. So, you're also from San Francisco. So, in your opinion, so when attending this workshop, ano yung sa tingin mo kakaiba sa mga daming workshop na nag-o-offer sa inyo? Great opportunity po ito para sa mga bata na napili. Na-experience nila kung paano humarap sa camera o yung katulad nung sa lecture ni Sir Paulo na yung camera, hindi lang yung camera. May kanya-kanyang angulo at tamang mapaggamit. Isa na rin po yun sa experience nila at learning nila na magagamit nila sa kung ano man journey yung tatakin nila. Yung mga journalist na sumali dito. Pati kayo Experience na natuto po yun. din, di ba? Opo, hindi lang po ako naupo o sinamahan yung anak ko. Natuto rin po ako, sinamahan ko rin siya na maka-gain ng learning. So, isa kang parents, not teachers. Okay. So, yung iba din ang opinion mo. Kayo naman Commonwealth as a teacher. So, ang pananaw ninyo after attending, 'di ba? Sa dami ninyo kayo ang napili to, 'di ba? To represent the school. Anong opinion niyo as a teacher dito? Good afternoon po. Ako po si Christine Joy Ignacio, teacher po from Commonwealth Elementary School. Unang-una po sa lahat, syempre, gusto ko po munang magpasalamat sa inyo po, Miss Go, at saka po sa buong Anak TV organization kasi isa pong privilege talaga po ang ma-invite dito. Imagine, 6 districts sa Quezon City and then more or less 100 elementary schools ang meron po sa Quezon City and then isa po ang Commonwealth Elementary School sa na-invite. So talaga pong kami po ay grateful sa inyo po. And then actually, ang pinaka napansin ko po dito, ang tunay po na panalo ng mga bata ay hindi po sa certificate na na-receive nila, kundi po sa learning at saka experience from day 1 up to now po. So, and then actually sa school po namin, sa hinahandle ko po na section, lahat po sila deserving na sumali. Ang pinili ko lang po talaga ay yung willing. Actually po kung madami po kayong i-invite pa na students, madami pa po akong isasama kasi gusto po talaga nilang sumama. And then, ayun po. Ikaw magulang ka. So, anong napansin mo as a mother? Good afternoon. I'm Mary Jane Briones, parent from Commonwealth Elementary School. So, ang napansin ko po, unang-una, very thankful po ako sa Anak TV dahil nabigyan po ng great opportunity yung mga kids na ma-expose po yung kanilang mga talents. Especially po sa anak ko, actually only child po siya and wala po siyang masyadong exposure sa mga gantong activities. Nung nalaman po namin from their teacher na magkakaroon po ng gantong activity and willing naman po yung anak ko. So, very supportive po ako sa kanya na sumali sa mga ganitong activity dahil alam ko po talaga marami siyang matututunan. And hindi nga po ako na bigo kasi nakita ko po ma'am na talagang nag-grow yung anak ko kasi hindi ko po alam na magaling siya sa camera. Sa paggamit ng camera. Kasi alam ko po pag hawak niya yung phone, social media lang po yung ano niya, yung ginagawa niya.
Pero na-witness ko po sa gantong activity na may ganun pala siyang talent. So, thank you ma'am kasi naging way yung workshop na to para mailabas niya yung talent niya, yung hidden talent niya. That's why importante, bawat kilos, bawat galaw namin, we always make it a point, invite parents, teachers, and student. Kasi kailangan napakahalaga ng role ng magulang. Kasi nung unang araw, nag-react na yung mga bata, nung sinabi, hear my voice, ang reaction nila may umiiyak dahil hindi raw sila pinapakinggan. Natatakot sila mapagalitan. Yun ang mga common sentiment. But at least with you, na witness mo with your kids to understand ano bang meron siya, ano ba yung kanyang hilig, ano ba yung kanyang problema. So communication between parents and children is very, very important. Sana ito will serve as a lesson, bigyan mo ng pansin. Very beneficial pala ito sa mga bata, lalo na mga first-timer. At lumabas yung kanilang, sabihin natin, no? Yung kanilang pagkabibo. Diba? Hindi sila nahiya. Yun ang isang nakita ko. Hindi nahihiya itong mga bata. They are very articulate. They were able to express themselves. At kahanga-hanga talaga. Imagine nakagawa ng isang film in 2 days. Itutuloy natin sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Nakita natin, no, as a parents, as a teacher, na witness ninyo, malaking tulong itong workshop, di ba? So you all agree na talagang it develop the personality of a child. So ano yung masasabi mo, yung message ninyo sa kapwa parents or student like you, King? You are proud kasi ang gagaling ng mga estudyante mo. Di ba? Okay, my advice to all the parents would be to be always present sa kanilang mga anak para makita nila yung potential ng kanilang mga anak and they would support their children to chase their dreams. Sabi ko nga lagi sa mga parents ko kapag meron kaming skill test, enrollment, ang swerte ng mga bata ngayon as compared ng mga panahon namin. Kasi ako, for example, I sing, I dance, I sew dresses. Ang dami kong mga extrang talent. Ang dami kong mga talent. Pero hindi ko naranasan yung pwedeng maranasan ng mga estudyante ngayon na they would be able to chase their passion. Sabi ko, ang daming inoffer ng DepEd sa iba't ibang mga bata na may iba't ibang talento. Like for example, for our schools, we have different curricula. We have special program for sports, we have special program for foreign language, we have special program for the arts, we have for this STE, yung tinatawag na science, technology, and engineering. So these children, they just have to choose kung ano yung kanilang strengths, yung kanilang inclination, yung kanilang talent. So, ang pwedeng gawin ng mga parents talaga is to be there to their children and to witness how they are able to discover, tap their potential so that pagdating ng panahon, meron tayong generation ng mga bata who will become productive and responsible citizens ng ating bansa. Okay, tama yung observation. I agree with you, di ba? So, ikaw ma'am, anong advice mo sa mga parents, sa mga kapwa-teacher mo? Anak TV provides an avenue and opportunity that will open the mind of every learner. So my advice for our stakeholders, both internal and external, Anak TV, so meron po tayong awareness. So dapat nagmumula po sa loob ng paaralan at sa loob ng tahanan. Kapag meron po tayong kamalayan, malaya po nating nasasabi ang ating mga saloobin. Malaya po nating naihatid ng tama at sa maayos na papamaraan sa mga bata.
napakahirap na pong turuan ng mga learners sa ngayon, lalo na po yung mga hetero classes. Talagang mahaba pong pasensya ang kailangan at talagang pakinggan po natin yung bawat hinaing, yun nga po yung hear my voice. Lalo na po ako talagang medyo lower section yung hawak po ng mga master teacher at talagang napakahaba ng pasensya. So lahat na po ng mga dapat gawin, mag-conduct ng home visitation, parents meeting, ginawa na po namin. So kaya number 1, yung letter A po, magkaroon po tayo ng awareness. So with the entire community. At yung letter N naman po, nurture their talents. So napakaganda na ang magulang, alam po nila yung mga talents na kanilang anak. Para doon papasok kung ano yung mga problema, magkakaroon po tayo ng reverse psychology. So dapat meron tayo mga different strategy o yung differentiated instruction na both parents i-adapt sa loob ng bahay at yung mga guro sa loob ng paaralan para maiwasan po yung mga negative vibes, para lahat ng mga teachers, ng mga parents maiwasan po yung mga negative vibes at magkaroon ng positive energy para at the end of the day, refresh at wala pong problema sa bahay. So yung letter A naman po, another A, authenticity. So dapat maging authentic po tayo sa mga sinasabi po natin para lahat ng mga bata ay maiwasan po nila yung bullying at discrimination. Isa po kasi sa mga kinakaharap po nating problem sa bahay at saka sa school. Kung mababawasan po yun, mababawasan din po yung problem natin. At lahat po tayo ay magiging aware sa ating mga roles and responsibilities as a parents and teachers. At yung K naman po, knowledge is power. So nagpapasalamat po kami dahil marami po mga activities at isa na po ito na dapat may inculcate sa bawat paaralan ang pagkakaroon po ng video conferencing at yung video workshop na po ito. So inaasahan po namin na sa next year, hindi lamang po sa taong ito, ay magkakaroon pa po ng part 2. So ini-invite po namin kayo ma'am, yung anak TV, sinibata na sa bawat extracurricular na activities ng school, katulad po ng Brigada Eskwela, para magkaroon po ng malawak na announcement at malaman po ng iba na ang mga opportunity na ito ay hindi lamang po sa loob ng tahanan, pero para po sa lahat. At yung T naman po ay trust the process. So sa bawat problema na po, meron po tayong mga solusyon. At yung bawat solusyon na po yun, doon po tayo nagiging matatag. At yung B po, you should values ang ating mga natutunan. Yun lamang po, ma'am. Napakaganda yung sharing mo. I hope the parents are listening, no? Para ma-realize nila they play a very important role sa pagde-develop ng isang bata, di ba? So you are a teacher also. So anong masasabi mo, yung opinion mo? Sa mga parents po, yun, pakinggan po natin yung mga anak natin. Yung hindi lang sila yung makikinig sa mga parents, kundi pakinggan din po nila yung mga anak nila. Tapos tulungan po natin sila na ma-discover yung talent nila para po ma-reach nila yung full potential nila. And also, syempre, andun yung pag-guide po sa kanila. Tulong-tulong po teacher and parent para po i-guide yung mga bata. Okay. Teacher, Okay, so ang gaganda na po ng mga sagot nila. you agree with them? Yes po. Pero ang maidadagdag ko lang siguro po, palagi po nating kamustahin yung mga anak natin kung paano sila sa loob ng school, ganun din sa labas. Kasi naniniwala ako na kapag ang bata nasubaybayan, hindi po sila maliligaw paglaki po nila. Kailangan po mag-exist yung tinatawag na open communication. At saka yung parents, marunong din pong umintindi yung pagiging open-mindedness po. Kasi sa totoo lang, yung household settings po, may mga bata na kapag nakikipag-communicate sa mga magulang nila, hindi na kasing galang ng mga nagdaang panahon. Yung kuminsan po, na-express nila yung gusto nilang sabihin or ipahatid, ipahayag sa pabalang na paraan. Pero mas mabuti po siguro yung ganun kesa yung hindi nagsasalita, lalo na sa mga parents na hindi talaga hindi talaga nila inaalam ang kalagayan ng bata. Kaya para sa akin, siguro kahit na medyo yung pabalang, as long as na ipapahatid nila yung gusto nilang ipahayag, siguro i-correct na lang po nila kung sakaling hindi talaga maganda yung dating ng pakikipag-communicate ng bata sa kanila. So, parents, sinong parents dito? Okay. Narinig mo ang comment ng mga teachers. They witness, they have seen the potential, they are proud of the student, but there is something wrong somewhere.
So, na-witness mo, nakita mo yung participation ng anak mo, ano yung ma-advise mo sa kapwa magulang? Para sa akin po, kailangan nga po talagang matuto tayong makinig as a parent dun sa mga sinasabi ng mga anak natin. Kasi kagaya nung hear their voice sa team natin ngayon, kailangan ipakita din natin yung support natin sa anak natin para maipakita nila yung talagang totoong potential nila. Mag-grow sila as a learner. So another parent, sino dito? Bilang magulang, na-witness mo lahat, yung nangyayari, nakita mo yung development ng bata, ano yung ma-share mo sa kapwa magulang pagbalik mo? Ano bang masasabi mo? As a parent po, parang wag nating pangunahan yung mga anak natin. Kasi may kanya-kanya silang interest sa buhay. May mga gusto sila na marating. Kasi yung ibang parents na, wag yan, hindi ka pwede dyan. Pero sa kanila, tinitake nila yun na parang nasasaktan sila kasi hindi natin sila naririnig. Kaya wag natin silang pangunahan bagkus baybayan natin sila, suportahan natin sila. Maraming salamat for sharing your opinion na I hope yung audience natin, magulang man sila o estudyante, we realize we need to help one another. No? Hindi pwede sabihin tama ang magulang, tama ang anak. Kailangan talaga magkaroon ng open communication with one another. It has to start in the family. Ang media can be a venue for them, for the student to speak up, no, to let us know what is going on. Kung natatakot sa magulang kasi masa-sermon, nagkakaroon sila ng fear, baka hindi sila pansinin, maging indifferent, the media will always be there to listen. That's why yung team natin this year, na which will be held in Indonesia, yung 6th Southeast Asia Video Festival, is really hear my voice. Because yung environment nila, they grew up with technology. TikTok, di ba? Instagram, Facebook, na wala tayo sa panahon natin. So, mas marami silang alam kaysa sa atin, but they need guidance. So, narinig po ninyo, napakaganda ang sharing ng parents na teacher dito sa episode natin. And I hope we realize yung ano yung mga sinasabi ng bata. Pero one thing in common, regardless of their age, from 10 to 15 years old, lahat po sila, they have proven they are so talented. Given the right opportunity, makikita mo, umaangat yung talino nila. At doon natin, we should be, kung ikaw ay isang magulang, we should be very proud na meron ka isang anak na talagang gifted with the blessing by the Holy Spirit. Tayo bilang mas matanda sa kanila, meron tayong moral obligation and responsibility to build a brighter future for the next generation. Hanggang sa muli dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira. Crowned with mercy till we see you face to face. Power to unite. Today we thank you for the gift her life has spun. Glory be to God the Father, Spirit in the sun.